Father Don, pangunahan mo kami sa pag-aawitan. Ihanda po natin ating mga puso. Nawa ay handa tayong umawit sa Panginoon sa umagang ito. Nakakita po ng Panginoon ang ating mga puso kung tayo ay nagagalak sa Panginoon sa umagang ito. Brother Don. Salamat kapatid. Thank you. Magandang umaga po sa bawat isa. Inyayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay magsitayo at tumawi tayo ng isang masiglang awitin. Simulan natin sa hymn number 90 sa Lumang Songbook. Awitin natin ng Revive Us Again. We praise thee, O God, for the Son of thy love. Hallelujah, thy glory, revive us again. Awitin natin po from first hanggang fourth stanza now. Revive us again. Sing. We praise thee, O God, for the Son of thy love. For Jesus who died and is now gone above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Second verse now. We praise thee, O God, for thy Spirit of light, who has shown us our Savior and scattered our night. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. All glory and praise to the Lamb that was slain, who has borne all our sins and has cleansed every stain. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Last verse now. Revive us again. Fill each heart with thy love. May each soul be rekindled with fire from above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Maraming salamat sa meeting at pamayan pa rin. Manatili pa rin po tayo nakatayo at tayo po ay magsikamayan. Awitin natin ang ligaya ng buhay on the 2 choruses now. Ligaya ng buhay, kamay natin ang bawang isa. Sing. Ligaya ng babalik upang tayo magbubuni. At siya ay babalik upang dalhin sa piling niya. Kaya ikaw kaibigan, magbago ka ng iyong buhay. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Manatili po tayo nakatayo at tumawit po tayo ng panghuling awitin. Ipanguli po natin ang hymn number 67 sa Lumang Songbook. Awitin natin ang Higher Ground. 67. Higher ground. I'm pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day. Ang awitin na nagpapatungkol sa atin na dapat ang focus natin ay manatiling nasa Panginoon at paglago sa Kanyang, sa ating pananampalataya. Higher ground. Awitin naman natin from first hanggang fourth verse. I'm pressing on the upward way. The first stanza now. Sing. I'm pressing on
now. I want to scale the utmost high, but catch a gleam of glory bright. But still I'll pray till then I found. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Ulitin natin ang chorus ng acapella na Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Maraming salamat sa waiting nga. Tayo na tayo magsipo and please. Amen. Good morning. Good morning. At despite sa masamang panahon ngayon, hindi naman masama masyado, pero I hope ay safe kayo sa inyong mga lugar. Grabe ang ano diyan sa Ginubata, no? Kaya let's pray na walang ibang maging kumbaga maging effect ng sa ibang lugar ay maging malala, no? Let's pray for them. At sana ito ay mawala na rin by today. Ang alam ko by alas 3, wala na to. Di ba Brother Ivan, tama ba? 3 or 4, na to? No? So let's pray na magtuloy-tuloy ang pag-araw. Okay? So this morning tayo ay pinagkalooban mga kapatid ng mga visitor. Tatawagin ko po sila isa-isa, no? Unahin po natin from Barangay 6 Kamalig, Melay Luminario, andyan ba? Okay. Ayan, pwede mo pakita yun? Okay. The people of God say, Amen. Welcome ko po. Welcome po at pwede na po kayo makaupo. Ayan, at si Melay, mamaya, inyo po yan. Opo. So, ayan. Welcome, sis, no? Next tayo ay si Savannah Punsalan. Tama po ba ito? Nasa nursery. Okay. So, the people of God say, Amen. Okay. Next naman, Sebrix. Nasa nursery rin. Sebrix, Punsalan. So, the people of God say, nagagalak ba kayo mga kapatid sa mga nandito ngayon nakasama natin, no? At kanina nakamayan nyo naman sila, ang lahat naman siguro ay na-meet ninyo. Ngayong umaga, ang pinaka-importante sa lahat na huwag natin makakalimutan, we are here together dahil tayo ay haharap, kikilalanin, no? Kikilalanin natin sama-sama ang Diyos na nagbigay sa atin ng napakaraming grasya, blessing sa buong week na ito. Nagagalak ba kayo na ngayong Sunday ay nandito kayo ngayon sa church? No? Hindi natin akalain na makakaabot tayo hanggang ngayon dito. Blessing lang ng Diyos. Pagkain, provision, at sa lahat ng mga natanggap natin. Kaya, walang iba tayong gagawin kundi pasalamatan ng Diyos sa buong umagang ito hanggang mamayang hapon. No? So, bago ang lahat, tatawagin ko ang alternate choir sa umagang ito. Tatawagin natin ang special number ng pastor's family, no? At syempre bago ang lahat magti-testimony muna ang aming head of the family, no? Kaya so tawagin ko na po kayo dito sa harapan. Sige na. Okay, magandang umaga po at Happy New Year sa lahat. Salamat po na may dumating tayong mga visitor na maobserbahan nila ano bang ginagawa natin dito. Mga kapatid, nagpasalamat po ako na nandiyan pa rin po kayo, suporta ninyo ang gawain ito ng Panginoon. Hindi po ito akin. Wala akong pag-aari dito. Ako po ay alipin ng Diyos, tagapagsalita ng kanyang manasa Bible kasi hindi ito yung kayang maintindihan ng iba. Naglagay siya ng mga taong magbabasa nito at magpapaunawa sa karamihan at yun po nga ang leader. Ano po? So salamat po sa inyong suporta
Salamat din po sa mga nagpipray doon sa ating mga kabigatang daladala tuwing Miyerkules. Ang daming sinagot at purihin ng Diyos. Yan po ay kalooban niya, hindi po sa atin. At salamat na kahit may bagyo, ay yung iba, kasi dumating, brown out kagabi, di ba? Brown out siya. Dumating yung message namin, umaga na, kaya di sila kapaghanda, di na namin nasundo. Kaya purihin ng Diyos, nandito pa rin naman yung karamihan. Okay po? Sa muli po, salamat. Hindi kayo nagpupunta rito para sa pamilya ko. Nagpupunta kayo rito para sa Panginoon ninyo upang pasalamatan, dakilain, at kayo maghandog kung ano man ang nangyari sa buhay ninyo, paghandogan nyo siya. Suklian ninyo ang ginagawa ng Panginoon sa buhay ninyo, hindi po sa amin. Wala kaming mai-bless sa inyo kundi ang Panginoon po. Ayun po. So ngayon po ay magbibigay kami ng ito po kasi yung kami ang nasa huli sa special number doon sa ating tuwing ginagawa pagka December, di ba? May kanya-kanya testimony and may awitan. Isa sa pinagmamalaki ko sa lugar na ito. At ang Panginoon, lagi ang pinabigay sa kanya. Lord, pagpagmalaki mo sana ang mga member dito, kahit hindi ako kasama, ang mahalaga po, ipagmalaki kayo ng Diyos sapagkat yun po ang pinaka-kailangan ninyo. Si Job, pinagmalaki siya ng Panginoon sa karamihang tao. Ako, pinagmalaki si Job. Kaya tingnan nyo ang nangyari kay Job. Anuman ang ginawa sa kanya ng kaaway, inalis. Mga anak niya, ari-arian niya, lahat, bahay niya, asawa niya nagalit sa kanya, isumpa mo na Diyos mong Diyos. Sabi ni Job, hoy babae, hubad akong nanggaling sa Diyos, hubad akong babalik. At ang sabi niya, Panginoon, dahil sobrang dinaanan niya problema, patayin mo man ako, patuloy akong magsisilbi sa iyo. Yun po ang buhay ni Job, at isa po siguro yan sa kaawit niya.
Good morning po. At teary-eyed sapagkat habang inaawit ko po itong namin, habang sa aking piyesa ay nakikita ko ang nangyari kay Job. Sobrang inirap yan eh. Pero mo, pati yung asawa niya, tinakwil na siya. Sumpah mo na yung Diyos mo, Job. Huwag ka na magpa-Christian na yan. Wala namang mangyayari sa buhay mo. Tingnan mo nangyayari sa atin. Namatay lahat. Pero blessed be the name of the Lord. I'll serve Him. Ano man mangyari this year. Sabi ko nga sa inyo madalas, tinuro sa akin ni Pastor Dara noon, iwanan man siya ng mga membro, iwanan man siya ng mga anak niya, patuloy siyang magsisilbi sa Panginoon. Ngayon, yun po ang kagandahan dito. Kaya dito po kayo di tayo magtatagal. At karugtong, at ako'y naniniwala na binigay ng Diyos ito para ito ang galing ko sa inyo. Tayo po ito, basahin natin ang Psalms 119. Psalms 119, okay? Diyan po sa verse 25 hanggang verse 32. Nandiyan na po ba kayo? Sa ano po, sa Psalms, ito po ay sulat na parang alphabetical. A, B, C hanggang Z. Nasa letter, ano po tayo? Letter D. Okay? Kasi dalit na siya eh. Ang simula niya, Aleph, Bet, C yung pala yung Gimel, ano po, and then D, nasa D, dahil dalit na tayo. Verse 25, sabay-sabay po. My soul cleaveth unto dust, quicken thou me according to thy word. I have cleared my ways, thou hast heardest me, teach me thy statutes. Underline niyo po yung teach me kung may ballpen kayo, para mamaya maunawaan niyo maigi. And then verse 27, make me to understand, underline that po mga kapatid, that the way of thy precept. Ibig sabihin yung mga word niya, Bible. So shall I talk of thy wondrous work. 28. My soul melted for heaviness, strengthen thou me. Underline mo po yan. Okay? Strengthen thou me. According unto thy word. Remove from me. Okay, verse 29. Underline po. Remove from me the way lying. Grant me the law graciously. I have chosen the way of truth. Thy judgment I have for me. I have struck unto thy testimonies, O Lord, put me not to shame. Last, I will run the way of thy commandments when thou shalt enlarge my heart. Tingnan natin sa Tagalog para sa ating mga high school. Okay, ako'y tatakbo sa daan ng mga utos mo. Nasaan ang utos ng Diyos? Nasa isip, puso natin, nasa Bible. Okay? Kapag iyong ang puso ko. Okay, tayo po ay mag-uusap tungkol sa an enlarged heart. Pinalaking puso. Tayo po ay manalangin. Nagilang Diyos, salamat po. So umagang ito, salamat po sa kamag-anak ng aming naging pinaalagaan naming young people na naisama niya kanyang magulang. Salamat po na maipakita niya sa kanyang natutunan sa camp, ang Panginoon ng kanilang family ay ikaw. Kayo magbabago sa anumang mga bigat ng pinagdadaanan ng bawat pamilya, anumang problemang malaki katulad ni Job, Panginoon. Kayo po ang sumasagot sa panalangin. Kayo ang nakikinig sa aming mga daing na hindi na po maipaliwanag. Salamat sa umagang ito na kahit masama ang panahon, nandito po ang mga kapatid upang makinig ng anumang iuutos nyo sa umagang ito hanggang gagamitin nila ito mula Lunes hanggang Sabado upang ang kanilang buhay makita ang Kristo at hindi makita ang kanilang galing, ang kanilang kayabangan, ang kanilang kayamanan, kundi makita ang Kristong kanilang pinamumuhay upang magbigay puri sa iyo at ang kalooban mo sa loob sa buong linggong ito. Maraming salamat, Panginoon. Manguna po kayo, Banal na Espiritu, sa inyong tagapagturo. Wala siyang kakayanan. Ikaw lamang po ang maitaas, maipangaral. Sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much. Kaya pala nakaramdam ako eh. Nakalimutan. Anyway, ano po bakit natin pag-uusapan ng verse 3 ito? Handa nyo yung mga ballpen para ito po ay ngayong taon ay ganito po siguro. Pag-pray ninyo ako na ganito ang style ng ating pag-aaral lagi. Okay? Pakihinaan ng masyadong malakas doon ang input o ang gain. Bawasan mo ang gain. Okay? I will run the way of thy commandments. Ako'y tatakbo sa daan ng mga utos mo. Mga kapatid, ang sulat na ito ni David, okay? Ipinakita niya at isinulat niya ito para sa atin na mga bagong mananampalataya ngayong panahon. Bakit?
Ano po ang nangyayari sa paligid natin? Nakita po ninyo, sobrang sama na ng mundo, nagkakagulo na ang bansa sa bansa, nagkakagulo ang mga nasa opisina na nakaupo na mga malalaking tao. Anong mangyayari sa atin? So pinakita ngayon ni David ngayong umaga, ano ang gagawin mo, ano ang maipapakita mo sa Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay, nagligtas sa iyo, nagdala sa iyo sa mabuting buhay, ano ang maisusukli mo sa Kanya, ano ang gagawin mo sa ngayong bagong taon ng 2026. Di natin alam, ay ang number 6 sa dulo ng taon natin ay, that is human. Human is pale. Wala kang makikitang katinoan sa isang tao. Kasi ang tao ay pababa at wala yang hinahanap na pataas sa Diyos. No man is seeking God. No man ay naghahanap para sa Diyos. Walang naggagawa ng mabuti para sa Diyos. Wala kahit isa. Yan po ay sabi ng isang tao. Ngayon, dito po sa verse 32, ang ating pinaka-key verse. Bakit po? Sabi diyan ay ako'y tatakbo sa iyong mga nais, okay? Sa iyong mga daan, sa iyong mga iniutos sa Bible. Ang Biblia po ay kanyang salita, kanyang utos ito eh. Kaya lang, ang nangyayari sa panahon natin ngayon, may mga magulang, lalo na sa mga tatay, especially, minsan, hindi natin na ituturo ng maayos sa ating mga anak ang pagsunod ng tama sa Diyos. Bakit po? Pag tandaan ninyo. Pag hindi mo yung naturuan ng tama, sasabihin kanya, pagtanda mo, hindi mo yung sa akin tinuro noon eh. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang hindi mo na ituro sa akin. Masakit yun eh. So dito po ang sabi ng Bible, okay? Ako'y tatakbo, ako'y susunod, ako'y lalakad. Kasi takbo at lakad, parehas lang eh. Jogging or walking, the same. Tatakbo sa daan ng mga utos mo kapag iyong pinalaki ang puso ko. Bakit? Kapag, if ba yun? Di man eh. When thou shalt, ang sabi doon ng King James. Ngayon, ito po ang medyo magkakaroon tayo ng kunting kaisipan, ano po. Kung may enlargement talaga ang puso nyo, may mga kaanak ako dito, may enlargement, ganun din po ako nung ako po ay na-hospitalize, lumaki ang aking puso dahil sa kauubo. Kapag enlarge ang puso mo, may problema, physically, may problema, hindi pwedeng tumakbo, pwedeng mag-jogging, kasi baka mamatay ka. Yan po ang kaibahan, ano po. Pero, ito naman maganda, okay? Kapag enlarge spiritually, pag pinalaki ng Diyos ang puso mo, spiritual. Pinalaki ng Diyos. Anong ibig sabihin ng pinalaki ang puso mo? Nagkaroon ka ng desire, nagkaroon ng damdamin, nagkaroon ng puso na, ay gusto kong mag-ambag sa gawain ng simbahan yan. Gusto kong ang anak ko mapalaki ko simbahan yan. That is a desire. That is an enlargement of heart. Nagkaroon ka ng puso, binigay ng Banal na Espiritu. Wala kang kakayahan mag-isip yan. Ang Banal na Espiritu lang may kakayahan maglagay niya sa isip ng tao na magkaroon ka ng desire ng anak mo, palakihin sa simbahan, na may totoong Diyos, may totoong pangangaral ng Biblia. Marami ngayon sa panahon ngayon, ang dami nagbabible, taliwas ang buhay. Pastor, parang umaarangkana ka na kaagad. Okay? Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Kanina sabi ko sa inyo, teary-eyed ako, nailuluwa ako doon sa inaawit namin. Sapagkat si Job Ultimo yung, biruin mo yon. Ang kwento ni Job doon, mga kapatid, ay everyday nag-ano yung mga anak niya. Dahil mayaman nga siya, pinagyaman siya ng Diyos. Dahil sabi ng Panginoon, Hoy, Satanas, walang ibang Kristiyanong sa ibabaw ng lupa na kasing katulad niya. Pinagmamalaki ko si Job. Ngayon, mga kapatid, pinagpipray ko kayong lahat, di ba? Tapos ngayon, ang diablo, galit yan sa inyo eh. Kaya ayusin natin ang ating buhay ngayong 2026 na makita ng kaaway ng Diyos na pinagmamalaki ka ng Diyos upang nang sa ganon, ang mga kaluluwang hindi pa nakakilala sa Diyos, makakilala dahil sa iyo na ikaw ay pinagmamalaki ng Diyos. Paano ka may pagmamalaki? Yung desire ang puso mo, yung desire mo na hindi lamang para sa iyo, lumaki ang kabuhayan mo, gumanda ang hanap buhay mo, lumaki ang iyong ari-arian, hindi yun eh. Ang desire na binigay sa atin ng Panginoon, ang sabi niya sa verse na yan, ay tatakbo ako sa daan ng mga utos mo, ako'y lalakad ayon sa mga sinabi ng Biblia at hindi ako lalakad sa aking sariling kaisipan upang nang sa gayon, ang Panginoon natutuwa, ipagmamalaki ako sa taong nasa kapaligid ko. Yan po ang kagandahan dito, mga kapatid. Kaya dito po ay all heart. Pastor, may spiritual eyes ba kayo? Mayroon! Yun yung nakikita ko sa mga pamilya niyo, pinagpipray ko yan in advance, Panginoon. Ano man ang nais ng kaaway sa mga bata o sa mga anak ng kapatid kong ito, Lord, harangan niyo po. Huwag niyong pahintulutan na ang diablo ay sirain sila sa school. Oh, ladies, makinig kayo, mga high school, mga senior high. Pinag-aaral kayo ng Panginoon, ng mga magulang niyo, binibigyan ng hanap buhay para mag-aral, hindi para
Ano yon? Oh, dali naman daw nila alam. Para makipagligawan. Kala mo, sinusulat dyan sa papel. Nakalagay sila. Pass your paper. Papakita sa likod niya, I love you. Di pa nga niya kayang mag-aral sarili niya. Hingi pa sa magulang, tapos ang lakas-lakas ng loob. Wala naman tayo niyan dito. Amen ba, Jacob? Wala pa si Jacob niyan, bata pa yan eh. Di ba? Special mention ko to si Jacob eh. Kasi pinagmalaki niya rin yung mga tao rito. Sabi kong batang ito, pagpipray ko to, bakit? Once na pinagmamalaki niyo ang iba, doon kayo titirahin ng kaaway. Bakit? Yan pa pinagmamalaki mo. Babanatang ko yan. O di, tapos ka. Pag nagkamali yung inaano mo, pinagmamalaki mo, di wala ka na din. Tama ba ako? Tama? Okay, so gano'n po tayo. Hindi tayo dito dapat magpapayabangan, kundi itataas natin ang Diyos na gumagawa at kumikilos sa bawat isa upang makatulong sa bawat pamilyang narito. That is the God of our family. Amen. Yan ba ang Diyos ng pamilya nyo? Ang pamilyang Diyos namin? Pare-pares tayo ng isang Diyos. Okay? The God that save, the God that forget, the God that forgive, nagpapatawad. Ano bang kasalanan ginawa mo mula noon hanggang ngayon? Nakilala mo ang Panginoon. Hindi ko na po nais gawin yun dahil nahiya ako sa iyo. Namatay ka sa krus, nagdusa ka sa krus, para ako'y malinis. Ngayon hindi ko na po gagawin yung Panginoon. Yan ang totoong mananampalataya. Hindi yung sanguso lang. Ay, mga kapatid, tinanggap ko ng Panginoon, sigligtas na ako. Pagdating doon sa sentro, nakikita ng mga bata, Pastor, si ganito, hindi maganda. Tama? So, nagiging tayo ano dyan. Pero ito po ang pinaka-point natin. Ang decision niya, sabi niya ni David po sa sulat niya, I will run. Ako'y tatakbo, ako'y lalakad, ako'y susunod sa sinasabi ng Biblia. May Biblia po ba kayo? Sinong wala pa, humingi kayo, may Bible tayo dyan. English nga lang, wala pa tayong Tagalog at Bicol. Okay, nagpipray kami na magkaroon tayo niyan. Kasi doon sa Bible study ko, kailangan, sister, kailangan din ng mga Bibles. Mag-pray tayo, magbigay ulit ng maliliit na Bible. Kay Brother Manny, wala si Brother Manny ngayon. Kailangan din nila doon sa school. Ang dami niya estudyante. So, pag-pray natin po ito. So, anong decision mo ngayong taon, kapatid? Young men, anong decision mo ngayon? Magpagaling ka sa school, sikat ka sa school, number 1 ka sa school, pero hindi ka nakikilala bilang Kristiyano, at nakikilala ka bilang pasaway sa school, nakakaya yun. Hindi maganda. Lalo't pag medyo, siyempre, tayong mga anak ng Diyos, wala sa ating sinabing pangit. Lahat ng anak ng Diyos ay magaganda at pogi. Tama? Ay, grabe, di pa rin nyo tanggap yun. Grabe naman kayo. Walang anak ng Diyos na pangit. Tama? Naniniwala pala kayo dyan eh. Kaya dito po ay, grabe naman kayo kung di kayo naniniwala dyan. 9 months kayong inaayos ng Panginoong Jesucristo sa tiyan ng nanay nyo, hindi kayo naniniwala. Ay, grabe naman yan. Diba? 9 months yun, ang Panginoon naglalagay ng kunting kilay, ang Panginoon naglalagay ng kunting tenga. Ikaw ba naglagay ng sarili mo dyan? Hindi, ang Panginoon. Amen? Psalms pa rin yun. Kaya kung babasahin niyo ang buong Psalms, marami kayo matutunan. Kaya dito po, I want to know the truth this year. Lakaran mo. Paano, pastor, ang paglakad sa salita ng Diyos? Ay araw-araw basahin mo. Tama po ba? Hindi mo malalaman kasi hindi ka nga nagbabasa, puro ka cellphone. Paano mo malalaman ang batas ng Diyos? Look at this, okay? Dapat open ka sa katotohanan. Everyday nagbabasa ka. Young people, at least nakangiti kayo ngayon, di ba? Ang tanong ko, kanina bang umaga nag-devotion kayo? Amen po, pastor. At least mayroon. Di ba? Ito na lang pangalawang talong, para question lang. Kaninang umaga, dahil tapos na yung bagyo, di ba? Ano ang una niyong hinanap sa cellphone na lang, para mas madali? Ano ang una niyong hinanap sa cellphone? Dahil wala nang bagyo. Ano ang una niyong hinanap? Bible daw. Okay, lusot, Bible daw ang hinanap. Okay, yung iba, anong hinanap nila? Wala nang bagyo. Anong hinanap yung cellphone niyo? Ako, alam ko na eh. May lumito doon sa ulo ng isa eh. Yung ka-teammate ko doon sa laro namin, nagalit sa akin kahapon kasi nag-brown out. Pambira ka naman ngayon, ka-teammate ka, ang bagal-bagal mo, kumilos. Kailan mo, namatay ka tuloy. Di ba? Anong laro yon? Alam nila eh, alam nila. Naglalaro sila. Okay. Mga nanay, narinig nyo ang mga nilalaro ng mga anak nyo? Dapat ito ang nilalaro nyo. Amen. Dapat malaki na mga puso nyo sa pagsunod ng salita ng Diyos. Young people, listen! Pag kayo ay lumaki at tumanda na ganyan kayo,
hindi nakikinig sa mga magulang, mapapahama kayo. Ang sabi ni David, si David nagsulat dito, sabi niya, I will run, I will follow, I will, lahat ng gagawin niya, magtsatsaga siya. May mga magulang, di ba, pag umaalis, anak, magluto ka na dyan ha, kasi alis ako. Sana pagbalik ko, naglinis ka man lang, nagwalis. Ay, nainganyo siya, mga kapatid. Nakalimutan niya yung utos ng nanay. Pag uwi, anong nangyayari pag uwi? O, alam na natin. Sabi ng mga kabataan, Pastor, kami na naman. Sino po ang aasahan nyo sa susunod pag wala na kami? Sino magtuturo nito? Kung ayaw niyo itong tanggapin, wala na magtuturo sa next generation na mas bata sa inyo. Tama po ba ako? Sabi tuloy niya, sige, Pastor, mawala ka na nga lang dyan. Di ba? Kasi tuwing linggo na lang kami dinadaanan. Saan ba magdadaan ang preaching? Sa matatanda, pabalik? Ang matanda, pagliko yan, ang matanda na, hindi mo na yung kayang ituwid. Naniniwala ba kayo doon? Mga kabataan, ano sabi ni Jeremiah dito sa sulat ni David? May sinabi dito, may kinument dito si Jeremiah. Look at this, 44 verse 16 ng Jeremiah. As for the word, okay, pakilabas po, Jeremiah. Okay, basahin na nga lang natin. As for the word that ye have spoken to us, in the name of the Lord. Okay? Ayun ba? Mga kabataan, kaya huwag kayong magagalit sa inyong lingkod. Nagdaan din ako katulad nyo sa simbahan, init na init kami, wala kaming kahit electric fan, wala. Kahit sobrang init eh. Madalas akong inaantok. Pero alam nyo, ito yung nagpatibay sa pananampalataya ako. Sabi niya, tungkol sa salitang iyong sinabi sa amin, sa pangalan ng Panginoon. Ngayong umaga, listening, ngayong umaga nagsasalita ako sa pangalan ng Panginoon sa kanyang salita. Pero anong ginawa ng mga taong ito? Ano? Ano sabi? Hello, good morning po. Good morning po. Sino bang may birthday ngayon? Ayan, at least umangat yung mga ulo. Di na bigat, di ba? Sino bang may birthday? Okay? Bakit po tingnan niyo ha? Imbes na pakinggan yung pastor, imbes na pakinggan sino mang preacher nandito, nagsasalita sila sa salita ng Panginoon, ayon sa kalooban ng Panginoon. Anong ginawa ng mga taong ito? Sabi ni Jeremiah, hindi ka namin, ingat kayo mga kapatid sa lugar na itong narinig nyo ang salita. Kibit balikat, nagbingi-bingihan. Sabi ni James, yung mga hearers only, ano ang sabi ni James doon? Di ba? Hindi tayo mga tagapakinig lamang, kundi mga taga-gawa. Sabi niya doon, I will run. Dapat gumagawa kayo, dapat kumikilos kayo. Okay? Sabi niya dito, ang background po nito mga kapatid, verse na itong binigay ko sa inyo, yung mga asawang lalaki, ang daming nakatipon doon nung nagsasalita si Jeremiah, nakalagad to, nasa taas siyang lugar, nagsasalita siya, binuksan niya ang scroll, hindi po ganitong Bible. Alam niyo itong mga lalaking karamihan dito, nag-comment, sabi niya, oo nga, hindi kami makikinig sa iyo. Alam niyo kung bakit? Yung mga misis namin, sabi ng mga taong ito sa verse na yan, ng Jeremiah, yung mga misis namin, kauuwi lang galing pagsindi ng, ano ba yung sinusuluan nila doon sa, ano yun? Hindi candle ang ginagamit nila eh. Insenso. Galing pa lang sa pagsindi ng insenso, sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, tapos makikinig ba kami sa iyo? Hindi nga namin nakikita ang Diyos na yan eh. Gayon din siguro kayo ngayon eh. Oo, pastor, puro ka lang dyan salita. Itong mga magulang namin, dinadala kami simbahan, pinipilit kami, ang ginaw-ginaw sa umaga, pinagigising kami, maligo kami. Para ano? Ito ang tanda ninyo. Kaya si Jeremiah is the weeping prophet sapagkat nung time niya, ang mga tao doon napakatitigas ng ulo, mga bingi, ayaw makinig salita ng Diyos, kaya po sila ay na-slave at sila ay naparusahan ng Diyos, nadala sila sa ibang lugar. No, nakanta niyo yung kinakanta ng Bonnie M, di ba? By the rivers of Babylon. Kasi na-slave sila dahil sa katigasan ng ulo nila. Baka ganun mangyari sa atin. Alam niyo naman ang bansa na interesado sa atin, Pilipinas, di ba? Oo, mag-ingat kayo dyan. Malay nyo, di isang araw, di ba? So dito po ay, sabi naman ng Luke, chapter 6, verse 46, alam ko, paborito nyo ito, bakit nyo ako tinatawag Panginoon, Panginoon? At, anong kasunod nun?
hindi nyo ginagawa ang aking sinasabi. Luke 6:46, ang sabi ay 46. Okay? Bakit tinatawag niyo akong ngunit? Kaya mga kapatid, magulang, tatay, nanay, mga anak na katabi ngayon. Okay? Alala ko naman tuloy nung tabi-tabi kami ng kuya ko, masakit dito pag pinipiti kami, yung para bang may bell, ting! Sakit! Kaya hindi ka talaga makakatulog doon sa harapan ng bangko. Ngayon yung mga magkakapatid, magkakahiwalay. May kanya-kanya siyang paborito, nagkichismisan habang may nagpipreach. Tama, hindi? Nangyayari yan din. Kaya bagong-bagong taon na tayo, 2026 na, ayusin na natin. May Panginoon tayong tama, may Diyos tayong tama, may kalipunan tayong tama, mga taong tama, tamang lugar. Pero yung mga nasa loob ng lugar na ito, mali ang ginagawa. Pwede? Pwede, kasi depende sa ating practice. Kaya hindi natin malugod ang Diyos. Kahit kailanman ang Diyos nalulugod sa mga taong ayaw makinig sa kanyang salita. Look at this, mga kapatid. Sabi niya doon, pag nagpipray tayo, Lord, help me, Lord, Lord. Tinatawag mo akong Lord, pero hindi ka gumagawa ng sinasabi ko sa Bible. Amen po ba? Now, next, para i-alam natin, kasi wala akong time talaga, verse 26, tingnan niyo po yung word doon, sabi ko sa inyo, underline, teach me. Ano ang dapat turuan ka ng Diyos? Sa kanya salita. Number 1, ay dito mapapasin natin, okay, yung mercy, yung kahabagan ng Diyos, yung kanyang kapatawaran. Alam nyo, dito sa church natin, di ba, napag-usapan ka na sa Sunday school, pag may sinidisiplina, nagkasala, patatawarin ka ng church, patatawarin ka ng pastor, patatawarin ka ng Diyos, pero may tatama. Halimbawa lang, si David, nagkaroon ng girlfriend na hindi ligtas. Tapos mamaya, nakikita nyo, nagsasama. Siyempre magsusumbong kayo, Pastor, si Kuya David, nakita namin, may ka-holding hands doon sa mall, sa Ayala. Mahilig sa Ayala. Okay. Anong ginawa pa? Basta pumasok pa sila doon, mag-holding hands, baka nagsini pa sila. Grabe naman, nagsini pa. Kapatid, may magsusumbong, Pastor, anong gagawin natin? Siyempre, bilang arbiter, anong gagawin natin? Bawal yun eh. Sabi ng Bible, be not unequally together. Kasi alam naman, Christian siya, ba't yung nakipagtungo doon? Huwag niyo po yung gamitin yung may mga kabataan dito nung araw na may piluso po. Sabi niya, Pastor, gigilfriendin ko yung unsaved kasi isusulwinin ko. Nasaan na siya ngayon? Nasaan na yung taong yun ang salita? Andun, sa unsaved, daladala. Huwag kayong manunubok sa Diyos. Huwag niyong susubukan ng Diyos. May presidente dati, huwag niyo akong subukan. Diba? So dito ay, sabi niya, teach me. Sa mga bagay na ito, set us, na yung tayong naglulong tayo sa grasya ng Diyos, kaya tayo nagsisimba, hindi para sa pamilya ng pastor, hindi para sa kung kanina man, kundi naglulong tayo yung grasya ng Diyos sa araw na ito, marinig natin, Lord, salamat sa kahabagan mo, salamat sa grasya mo, nagdaan yung bagyo, walang hangin, walang ulan, may kunti, hindi kami nabaha. That is a grace of God, amen. Yung kalabasa ko dyan na pinakababantay-bantayan ko, tinukuran ko talaga nung may bagyo eh. Sabi ko, Panginoon, wag naman po, kaalis lang ng isang bagyo, kaya namatay ito. Ngayon may bunga naman siya. Alam nyo, sinagot ng Diyos, yan ang kanyang grasya at kahabagan sa lugar na ito. Amen! May naghahanap po ng mga membro tayo, nagtatanim. Sisirain ulit. Lord, wag naman po. Pinakinggan ng Diyos. That is the grace and mercy of God. Ang simbang ito, hindi ko po alisin dito na mag-preach tungkol sa Diyos sapagkat ang Diyos ang pinag-uusapan dito at hindi ang pastor, hindi ang sino man, hindi ang politiko, kundi ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng lahat na mayroon ka ngayong umagang ito. Pastor, ang bigat ng problema ko. Yes, binibigyan ka ng problema para matuto ka. Tumawag sa Diyos. Hindi sarili mong problema mo. Di mo yan kaya. Ang Diyos lang, mga kapatid. Kaya next, sabi doon, strengthen me. Teach me, make me understand. Verse 27, underline the word, make me understand. Ano yung mga unawain mo? Unawain mo yung kapwa mo dito minsan. Pasaway. Hindi maunawaan, hindi maintindihan. Parang laging mayroon. Laging mayroong mayroong pera. Kasi kung makaasta, bill mo ko. Laging mayroong pera. Ano ang dapat ipaunawaan ng Diyos sa atin, mga kapatid? Verse 7, the methods. Ano mong methods po ng Biblia? Biblical principle. Pag Sunday, para kanino ang Sunday? Ayun na naman. Ang isang linggo ay ilang araw?
1 week is, without going to church equals 1 week. Isang mahina, di ba? 7 araw sa iyo. Okay? Ang isang linggo. Ang linggo ay para sa Diyos. Mayroon kang ilan? Simple mathematics. Tapos, sa iyo na yung 6, yung sa Diyos, kinuha mo pa. Ang tawag sa, ano yan? Malakay ay pakilakasan po. Okay, very good. Hindi talaga mailakas eh. Totoo yun eh. Yung Sunday na hindi mo pinuntahan ng Panginoon doon sa lugar na dapat nandoon siya, nagnanakaw ka sa Diyos nan. Pastor, paano namin nanakawan ng Diyos? Yung oras ng Diyos, yung araw ng Diyos. Eh, 6 nga sa iyo eh. O diba? Sino bang lamang? Ay, mas lamang ako. 6 na araw yung akin, nagtatrabaho ako, nag-overtime ako, naalagaan ko yung mga anak ko, tinuturuan ko ng anak ko na magpiano. Sa awa ng Diyos, di naman siya nag-aaral sa school, nakapagtutugtog yung piano. Sa biyaya at grasya ng Diyos. Amen! Wala sa aming magaling dito. Matagal ko ng gustong magkaroon sa music. Ang music walang hilig sa akin. Okay. Kaya kanina, imbis na kumanta ng maayos, naiyak pa ako dahil nakita ko yung buhay ni Job eh. Biruin mo, ang ginagawa ni Job, pag nagkakasaya yung mga anak niya, mayayaman sila, di ba? Nagkakasaya birthday, araw-araw, 7 yun, 7 araw, birthday. Sabi ni Job, baka Panginoon, yung mga anak kong ito, nagsasalita ng laban sa iyo kasi sobrang yaman nila, every week, nagbi-birthday, nagluluhod siya, nag-aayuno niya para sa mga anak niya. Ang panahon natin ngayon, yung mga magulang, wala nang pakialam sa kanilang mga anak, kung ano nang ginagawa sa school, ano ginagawa sa kanilang mga project, ganun na lang sila eh. Wala na silang prayer para sa kanilang mga anak. Salamat sa mga mayroon pa. Amen po? Amen po ba? Ang bira kung kayo ganun para na kayong Old Testament people. Lilipulin tayo ating katigasan ng ulo. Pero pag ginagawa nyo pa, ang gano'n, nagpipray kayo, Lord, baka ang anak ko sa project nila, kung ano-ano pinagsasabi sa mga classmate niya, nagyayabang na doon. Lord, huwag po manawang mangyari. Pag uwi, kausapin mo, anong ginawa nyo doon sa project? Ano bang ginawa mo doon? Nagpasikat ka ba? Nagyabang ka ba? O nagpasalita ka ng mga grain jokes? Linisin mo ang anak mo pag galing sa school, sapagkat may dala nilang basura yan. Amen! Ay, salamat. Next. Make me understand the principle o yung takbo, yung action ng isang Kristiyano sa kapwa niya, mananampalataya at doon sa labas. Yung testimony mo sa labas, anong klaseng Kristiyano ka ba? Well, walang perfecto po. Ang simbahan ito, puno-puno ng mga taong imperfecto. Pero ito ang maganda. May Diyos kami nagpapatawad, may Diyos kami nagbibigay ng kaunawaan sa isa't isa, may Diyos kami nagpo-forgive ng kawat kapatid namin, nagpo-forget ang Panginoon, nagpo-forget ang kapatid namin, nagpo-forbear ang Diyos, nagpo-forbear ito. Anong ibig sabihin ng forbearance? Sinasamahan ka doon sa hindi ka maunawaan, hindi ka maintindihan, pinakikisamahan ka na ng maayos, ayon sa liwanag ng prinsipyo ng Biblia, na hindi ikakaya ang kapatid mo sa labas, sasabihin ng tao sa labas, magkasama kayo, ba't kayo nag-aaway? Ba't kayo nagbabaranggayan? Alam niyo, pag may barangay na nakakaalam ng Biblia, nakakahiya sa atin. Mga Kristiyano tayo, magbabaranggayan tayo. Ito yung pinakamataas na opisina ng pagdating sa korte ng Diyos. Hindi doon sa barangay. Pag sa legal, sige doon yun, kasi legal yun. Pero pagdating sa mga bagay na dapat unawain natin isa't isa, ang mga taong nakakaunawa, nagbibigay sa nakababata. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Now, dito po ay mapansin natin, sabi diyan, make me to understand the methods, the precept, the principle of our course of action, yung mga ginagawa natin, nakikita dapat ng mga tao sa labas na mayroon kang Diyos na pinamumuhay, yung bibig mo, bibig ng Panginoong Hesukristo, yung lakad mo, lakad ni Hesukristo, yung iyong mga diction, yung mga paggawa mo, ay gawa ni Kristo. Dapat yun ang nakikita sa atin. Ang tanong, sa opisina ba at sa school, nakikita ba ang Kristo sa buhay nyo? Sa pagdidil nyo sa negosyo, ano bang mga inaalok natin? Mamaya dadaan natin, walang ma-open, okay? Sapagkat ito'y napilagyan ng Banal Espiritu Santo. Verse 29 at 28, verse 28 muna, strengthen me. Lagay niyo po na underline. Ano po itong i-increase sa atin o ipapalakasin? Yung endurance natin. Mayroon tayong problema. Alam ng Diyos yan. Kaya binigay sa iyo yan dahil kaya mo. Walang binigay ang Diyos na common to man na hindi mo kakayang lagpasan. Kasi yun po ang trabaho ng Diyos sa iyo para matuto ka, lumago ka, maging matibay ka. Bibigyan ka ng problema para ikaw ay lumago.
pero walang anak ng Diyos na binibigyan ng problema na hindi niya lalagpasan. Look at Job. Tanungan ko kayo, okay? Isa-isa ako magtatanong. Sino kaya? Si Job po ba, nung mamatay lahat ng anak niya, naibalik ba ng Diyos? Naibalik. Sa inyo po. Pinatay lahat ng pangyayaring yun, lahat ng anak ni Job. Magaganda, mga pogi. Naibalik pa ng Diyos? Binigay ulit ng Diyos. Ibinalik. Okay? Naibalik mas maganda, mas matatalino. Kung sa lalaki, mas gwapo, mas maganda. So, ay ibig sabihin mga kapatid, pag dumarating ka sa pinakamabigat na problema ng buhay mo, naaway ka ng pamilya ng asawa mo, hiwalayan ka ng asawa mo, hindi yan para sa aking problema, para sa iyo yan. You know what? Kaya mo yan lagpasan sa tulong ng iyong Panginoon. Amen. Hindi sa tulong ng magulang mo, hindi sa tulong ng kung sino mang kamag-anak ng asawa mo, kundi sa tulong ng Diyos, gagawa siya ng paraan para malagpasan mo ang problema mong yan. Amen. Yan po ang katotohanan dito. Si Job ganun Nawala lahat ng kabuhayan niya, lahat ng mga tauhan niya namatay. Ibinalik lahat ng Diyos. Basahin niyo po ang Job hanggang doon sa last chapter. Last chapter, naglalagay doon na yung mga anak niya, ibinalik ng Diyos ng mas magaganda, mas mga pogi, at mas mga matatalino. So dito po ay, strengthen me pag dumaan ang problema ito ngayong taong 2026. Lord, palakasin mo ako at increase the endurance of my faith. Yung pananampalataya ko sa iyo. Ang pananampalataya, mga bagay na hindi mo pa nakikita, pero pinaniniwalaan mo na dahil yan na ibibigay sa iyo ng Diyos sa iyong pananampalataya sa Diyos na namatay sa krus para sa iyo, para maligtas ka. Ganon po ba ang iyong pananampalataya? Okay, so dito po natin makita ang mga bagay na to. Kung ating titignan po ang verse 20, sabi ni David diyan, my soul breaketh, halos mawasak ang aking kaluluwa, sabi ni David. Verse 25, okay? My soul cleaveth, parang nakadikit na doon, ano po? At hindi na halos karoon ng saysay. Verse 81, my soul painted, napagod na. Ang dami niyang sinulat ni David po dito. Verse 109, my soul, hindi ko na nabasa yung aking, ayan. Patuloy na wasak ang kamay ko, ang aking buhay, gayunman hindi ko makakalimutan ng iyong kautusan. Sa dami at bigat ng problemang darating sa ating ngayong 2026, lagi niyong tatandaan, si David mismo nagsabi, kahit daganan pa ako ng langit at lupa, hindi ko kakalimutan ang iyong mga utos. Young people, young men, young ladies, hindi ko na abot yung mga plano ko nung araw, pero pinaakyat ako ng Panginoon sa mga bagay na hindi ko sukat akalain. Na doon sa tuktok na yun, sabi ko, Panginoon, hindi ko man ito hiningi sa iyo, pero nandyan, binigay mo sa akin. Salamat. Ngayon, ako'y aalis dito sa binigay mong karangyaan ito, magre-resign ako, at ibabalik ko, isusukli ko sa iyo ang buhay na inalagaan mo lang ako'y bata. Hanggang ngayon nakarating ko sa opisinang itong yumayaman na sila. At hindi naman ako yumayaman. Hindi ako yayaman sapagkat ako'y tagalupa. Pero pag ako ay napunta sa ministeryo ng Diyos, yayaman ako spiritually sa kalangitan. Ang tanong, hindi ka man magpapastor, hindi ka man magli-leader, may spiritual ka bang ministeryo para sa Diyos? May ginagawa ka ba ngayong 2026 na ministeryo mo na nag-iipon ka ng kayamanan sa langit na hindi mananakaw, hindi ma-hold up doon? Sana po, isaisip ninyo na palakasin tayo ng Diyos doon. Sabi ng verse 28, palakasin tayo doon sa desire natin. Lord, enlarge my heart. Sana ngayong taon, kahit isa, dalawa, madala ko ang kaluluwang ito para sa iyo. At isang bagay na pag ako'y tumanda, mayroon akong bunga na yung magiging apo ko sa tuhod. Sila naman magsusul winning doon sa aking mga magiging apo. Mayroon ba kayong pusong ganito? Pinalaki ng Diyos sa kanyang desire, hindi sa desire natin. Next, verse 29. Ito yung hiningi ni David. Remove from me. Verse 29, sabi, okay, remove from me. Okay. Ito po yung mas... Ano ito? Pakibasa nga ito sabay-sabay. The way of... Hindi. Mayroong nakakabit sa damit ng kanyang mga anak. Ay, sabi nung isa, grabe naman nga, higpit yan. Darating yan. Darating yan. Maghintay kayo.
Kasi you can run, but you cannot. Oh, alam na alam pala ninyo yung mga word na yan eh. Mga kapatid, maghintay lang kayo. Kapag ka ang mga kabataan natin ito hindi naluto sa pagtapyas ng mga bagay ng basura ng mundo na nakabit sa kanilang katawan, number one, pag siya'y maganda, siyempre, number one siya sa school, ha? Ako lang pinakamaganda rito, kaya lahat ng boys sa akin ang attention. Pagka lalaki naman siya, lahat ng girls sa akin ang attention, ako lang pinakapugi dito. Remove from me yung kayabangan, yung pagsisinungaling. Amen po ba lahat? Yan ang hilingin natin ngayon to, Lord. Alisin mo sa anak ko ang kayabangan niya sa school. Although alam ko matalino siya dahil anak mo siya. Are you listening? Lord, alam ko ang anak ko ko'y matalino sa school kasi anak mo siya, alam ko pinagpapala mo siya. Pero alisin mo sa kanya ang mga bagay na hindi mo gusto at hindi ka mag-glorify. Okay? Kaya dito po mga kapatid, sabi ko sa inyo ay, tatapusin ko na yan. At least, naibigay ko na po ba ang tama? Verse 26, 27, 28, 29. Teach me, make me understand the Bible. Huwag niyong kakalimutan, umaga hanggang gabi magbabasa kayo, young people. Ito ang magiging guide natin. Ito ang ating mapa papunta doon sa successful life. Hindi ang magulang natin. Minsan mga magulang natin may desisyong nag-fail yan. Pero kapag ka ang salita ng Diyos ang iyong ginawang mapa, sisiguruhin ko sa inyo. Sabi ng Proverbs, paborito mo David, recite mo, 1, 2, Proverbs 3. Okay, recite tayo. Harap. Harap. Trust. Acknowledge Him for thy path. Okay. Paborito yun. Grade 4. Narinig ko sa kanya, ayos yung anak ko. Gusto paborito. Hanggang ganyan dahil paborito niya. Well, marami tayong mga ganyan. Sana po ngayong taon, remove from me, remove from my son, remove from my daughter, yung kanyang kayabangan sa school na siya lang pinakamaganda, siya lang pinakapugi, siya lang pinakamagaling, na dapat makita sa mga anak natin ang totoong takot sa Diyos. Nandun siya, matahimik, matalino, malalim, at iginagalang ng mga teacher. Alam niyo mga kapatid, kilala ng mga teacher diyan kung sino at saan kayo nag-a-attend. Kung sino ang pastor nyo. Sasabihin niya sa isip niya, yan ba tinuturo ng pastor diyan sa kanya? Yan na! Alam niyo yung mga teacher, ang tatalino niyan. Hindi pala tinuturo ng pastor diyan sa batang to. Alam ko, diyan nag-a-attend yan eh. Amen! Amen po ba? O yan na naman. Sige, bahala kayo. Diba? Pero alam natin, lahat naman tayo, mayroong sariling guide. Pero ang naiipit, na ituturo, ay yung teacher. Okay? Hindi si teacher. Okay? So dito po ay, number 2, ang enlarged heart, ang pinalaking puso, mga kapatid, ngayong 2026. Are you ready? Nandiyan, nakita nyo na po. Number 2 is, obedient to pastor? No. To God's will. Amen! Ano naman? Ito na yung talagang, Lord, thank you po dito sa pagkain ito. Ako mismo nabusog, sabi ko gabi, Lord, ibinabalik ko po sa ino-offer ko ulit sa iyo ang message nito na ako'y na-bless, sana ma-bless din po ang mga members. Dapat doon tayo sa kalooban ng Diyos, hindi sa kalooban mo, kalooban ni Lolo, kalooban ni Tatay. Hindi yun ang dapat makita ng Panginoon. Nalulugod siya na sinusunod mo ang kanyang kalooban at hindi kalooban ng boyfriend mo at girlfriend mo. Wala naman dito sigurong ganyan. Okay? Lagpas na sila. Ando na. Inaanod-anod na ng kanilang pagiging double-minded man. Kasi mga kapatid, kayo, mga kabata pa naman kayo, sabihin ni Pastor, mag-aral lang, di ba? Pag kayo tapos na, doon yung maalala sinabi ni Pastor, maghingi sa Panginoon. At ang Panginoon magbibigay deliberately at hindi siya kukulang. Kaya wag niyo pong gagawin yung sabi nung panahon namin, mga 60s, 70s, sabi niya, the hunter goes out to hunt the man. Oh, wow. Di ba? Kaya nung napangasawa yung lalaki, sabi nung mga, congratulations, you hunt the man. Ang klase nung panahon na yon. Palibasa mga walang aral yung ibang magagaling mga slogan na kung ano-ano. Wala namang katuturan. Okay? Ang di nila alam, ang Diyos ang may plano, may purpose, may kapangyarihan kung ano ang nais sa buhay mo, you should thank the Lord and everything give thanks for this is the
parang hindi yun ang salada yun eh. Pastor, ganun ba? Kahit ayoko, pwede yun? For this is the will of... Will mo ba yun na magkaganon? Ba't hindi kayo nagkatuluyan? And by the way, yung misis ko, hindi po yan ang pinag-pray ko una. Pero hindi naman ako pagkatapos na, halimbawa, ito yung pinag-pray ko. Sabi Kuya John, hindi lang talaga tayo pwede. Pagkatapos ko dito ngayong araw, bukas, punta naman ako doon. Hindi ganun po ang lalaki. Nagpipray ka noon. Di ba? Nung nakausap ko yung unang pinag-pray ko, sabi niya, Kuya lang talaga kita, Kuya eh. So, I pray again within 3 years. 3 years yun. Hindi basta-basta tira. Nakikinig ba kayo, mga young men? Hindi yung dahil pugi ako, sigurado sabi ko, psst! Hindi ganun yun, di ba? May Diyos na nagbibigay niyan yung para sa'yo. Tinuro ko sa Bible study ko yan doon sa gasolinahan eh. Kayo mga wala pang asawa, akala nyo magagaling kayo mangligaw. Di mo alam, pag oo sa'yo, kinabukasan, inuuhan yung isa, di anong mangyayari sa inyong dalawa? Patayan kayo. Sabi nung, ano po ba yung pastor? Oo, may pinsan ako eh. Napauo niya yung babae, pero kinagabihan nung nagpresenta sila, dinuko siya sa bintana ng bahay nila. Dito, tagos yung kutsilyo hanggang dito. Buti, di namatay. Napauo niya yung babae, naagaw niya doon sa isa. Di ba? Are you listening? Kalooban ng tao kasi yan eh. Pero pag kalooban ng Diyos, no one can, di ba, penetrate. Okay, so, number 2, an enlarged heart is obedient to God's will. Ano ba ang will natin ng Panginoon ng Diyos sa ating ngayong taon? Bigyan ko kayo ng isa. Verse 30, tingnan niyo po ang kalooban ng Diyos. Verse 30, underline the word, I choose. Okay? Verse 30, I choose the way of... Wow! Ito na. Okay. Bakit ko? Ito nga. Lord, sorry po kung sakaling gamitin ko to. Pinsan ko na naman. Ang dami kong pinsan eh. Pag may tinamaan, huwag po kayong magagalit sa akin ha. Pinsan ko po ito. May pinsan kami na nagpo-produce sila ng yung mga manok na pansabong. Yung ang babaeng manok may tahid. Sabi sa akin, gusto mo ng ano? Sabi ko, pastor ako eh. Di ba pwede niyan eh. Bakit magsasabong ba ako? Hindi ko pinilit. Alam nyo, yung mga anak niya nag-a-attend sa isang simbahan. Narinig niya yung preaching ganito. Nagninegosyo ka, tama yun para kumita ka. Pero tandaan mo, kung nagninegosyo ka, na nagiging dahilan ka ng pagkasira ng buhay ng pagsusugal, kasi alaga nila manok eh. Talagang bumibili doon mga gobernador. Mula doon sa parte ng atin sa Bicol, pero papunta ng Cavite ang kinukuha. Bulto-bulto talaga. Kaya nakabili siya ng mga gamit ng pang-incubate o kung ano-ano pa. Ang dami niya po, parang 1 hektarya. Nung narinig niya ng anak niya, sabi niya, Papa, Mama, hindi pala maganda ang ginagawa nating negosyo. Kasi bakit? Nagpo-produce tayo ng pangsugal at yung mga nagsusugal, nagpapatayan, kaya nawala sila at itinapon sa lake ng Taal. Ba't ganyan kayo? Ba't napunta yan, Pastor yan sa nawawalang sa bungero? Kasi po bakit? Ang sabi po ng word, I have chosen the way of truth. By the way, dito, kaya lang, kilala nyo, pag pinangalanan ko, ganun din siya dati. Kumikita siya doon ng paunti-unti kasi paisa-isa. Pero alam nyo, nung nalaman niya ang Biblia, sabi niya, Pastor, di pala maganda ito. Nagpo-produce pala ako ng pagsusugal ng isang tao, ginagamit ako ng Diyos para magkasala siya. Are you listening? Ay, okay. Sige, iwanan natin. Okay po ba yun? So, sabi ko nga sa inyo, pinsan ko yung nangyari. Pero nabago sila. Lahat yan tinanggal. Libo-libo. Kung anong ginawa nila, basta nawala yung pagbisita namin, wala na. Okay? So, isang bagay, sabi dito ng verse, okay? I have chosen the truth. Okay? Sabi niya, ang daan ng katapatan na ipinili ko, ang mga tuntunin mo inilagay ko sa harapan ko. Hindi ko ginawa yung kumikita ko, pero maraming napapahamak dahil sa aking kagagawan. Kristiyano ka at sasabi mo ay Diyos ka, pero ang ginagawa mo, kapahamakan ng iba. Well, idagdag ko na. Yung mga may tindahan, please. Hindi ko kayo sinasabing alisin nyo. Pero Kristiyano kayo. Nagtitinda ka ng alak. Tapos nakita mo yung nalasing nagpatayan dahil sa kantang My Way.
So ano ang gagawin mo? Bilang Kristyano, ano gagawin mo? Okay. It's your decision. Hindi ang simbang ito di namimilit kung ano ang gusto mong gawin sa buhay mo. Pero tandaan mo, isa ka sa nagpuproduce ng pagkakawala ng kaluluwang yan at mapupunta ng impyerno, isang araw, hukuman yan, nandun ka sa harapan, ang bira, ikaw yung ano eh. Amen! Ituturo ka niya, dahil dadaan yan sa harapan, nasa likod tayo ni Kristo, sasabihin niya, hukuman niya ni Kristo, sabi niya, ikaw yung nagbigay sa akin ng alak, kaya ako napunta rito ng maaga eh. Ikaw yung nagbenta ng alak na yon, nakikilala kita. Pinapautang mo nga, inuutang ko nga, ayaw mo magpautang eh. Amen! Are you? Okay, sige na, iwanan natin to, baka iba na mapuntahan. Amen! Naiintindihan po ba ang word na ito? Naiintindihan po ba to? Pinili ko, sabi ni David, Lord, ngayong taong 2026, piliin ko yung tapat na hindi ako kumikita dahil para mamatay ang iba, kundi kumikita ako para mapapurihan ka at wala akong aagrabyadong tao. Hindi ko kayo pinipilit kung talagang kumikita kayo doon. Okay? Ako po ay ganung klaseng pastor. Hindi ako mamimilit sa inyo. Pero ito po, ang daan ng katapatan ay pinili ko, ang mga tuntunin mo ay inilagay ko sa harapan ko para hindi ako magkasala sa iyo, Panginoon. Next verse, I set. Yung word na I set dito po, mga kapatid, okay? I laid, okay? I set. I-set mo na ngayong 2026. Hindi ko na talaga gagawin tong dati kong manner na ito pag umaga, pag Sunday. Kung kailan Sunday, masakit ang ulo ko, masakit ang tiyan ko, masakit ang lahat ko. Pastor, di mo na kumakatin, dami kong sakit. Ay, ba't napunta doon? Okay? Di ba? I set before me, okay? Ilalagay ko sa harapan ko, hindi na ganito. Lord, ito na yung next 2026 ko, hindi ko na ito gagawin ulit. Amen pa? Okay, next, verse 31. Pangatlo, sinusulat niyo po ba para balikan niyo, aralin niyo ulit. Baka sabihin niyo, si pastor nagula-hula na naman si pastor eh. Ito talagang pastor na ito, mahilig manghula. Hindi naman na manghula. Verse 30, look at this. Hold fast. Okay, meron po ba dyan? Verse 30? 1. Okay, 31, hold fast. Okay, asan yan? I have stuck unto thy testimonies. Okay, O Lord, put me not to shame. Panghawakan mo para hindi ka mapahiya. Ay, wala naman dito wala naman dito. Kakilala ko yung mga hindi man ako mapapahiya dyan. Kuya daw kayo. Pagharap mo doon sa Diyos, sabi, Panginoon, wag yan. Wag mo pakitin, Panginoon, sa akin. Kasi po yung ating memory, i-replenish ulit ng Panginoon doon sa harapan niya. Mahihiya ka mula nung bata, ginagawa nating mga kabalbalan. Panginoon, wag yan, nakakahiya. Kaya ang sabi doon sa Revelation, ultimo yung luha mo doon na, sabi ng kanta natin, wala nang iyakan, parang luluha ka doon dahil sa kahiyaan eh. Dahil i-replenish ng Panginoon yung mga ginawa mula bata hanggang tumanda ka na ganun, ang ginagawa mo sa harapan ng kanyang salita. Dito po ay hold fast the testimony, yung patutuo mo, yung ginagawa mo sa kapitbahay mo, yung ibinibenta mo sa kanya, yung inaano mo sa kanya, binibigay mo sa kanya ng palihim. Nakikita lahat ng Diyos yan. Hindi po, mga kapatid, huwag kayong magagalit sa akin, please. Again. Okay? Ito po ay ayon sa binibigay ng Banal na Espiritu. Sabi doon na ang aking patutuo. Okay? Ang iyong mga patutuo, o Panginoon, sa kahiyan ay ilayo mo ako. Ayokong mapahiya ang Panginoon dahil sa akin. Ay, ito ba yung ano? Ito ba yung nag-a-attend dyan sa Baptist Church dyan? Ay, pambira. Yan palang ginagawa niyan. Kahiyan po yun eh. Tama po ba? Amen. Okay. So dito po ay, tapusin ko na po sa panghuli. Last but not the least. Okay? Ay, wala na po doon sa mga verse na yon. Dinagdag ko na po to. Okay? An enlarged heart is occupied. Ito ay okupado ng God's glory. Okay? Dapat ito ay happy heart. Bakit po? Once na ang laging nasa isip at puso mo ang Panginoon, lahat ng gagawin mo, nagbibigay sa kanyang kaluguran. Sasabihin ng Panginoon, yan ang anak ko, ipagmamalaki kita anak ko. Alam niyo, magugulat kayo isang araw, may lalapit sa'yo, Brad, sa'yo na to. O Brad, sa'yo na to. O sister, sa'yo na. Sapagkat bakit ang Diyos po magpo-provide niyan habang ginagawa mo na sinusuklan mo lahat ng ginawa ng Diyos sa buhay mo ngayon, isang araw darating yan. Hindi ngayon, hindi bukas. Isang araw, ang Diyos magbibigay sa'yo ng pagpapala. Kaya mga kapatid, ay, dahil umabot ito sa oras, okay, sabi ng Hebrews 11:6, idagdag niyo po ito dyan sa lesson na yan, kung magre-review kayo mamaya, okay, ito po yung kalooban ng Diyos, God's will,
ay affirmation ng isip natin, Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to. Kaya mga kapatid, kung wala ka talagang totoong pananampalataya, kahit anong gawin mo, gusto mo, magagawa mo kasi wala ka naman talagang pananampalataya sa Diyos eh. Hindi ka naman takot sa Diyos, kaya gagawin mo ang gusto mo, kasi nga wala ka naman takot sa Diyos. Ibig sabihin, hindi ka pa totoong nakakakilala sa Panginoon. Kaya kaya mong gawin ang lahat ng ayaw ng Diyos. Ito po ngayon ang lesson ngayong taon, 2026 na. Ano po ang nais yung sa binasa natin at pinag-aralan natin, sabi ng verse 26, teach me, sa pamagitan ng salita nito, turuan mo ako, Panginoon, sa aking mga gagawing tama, make me understand, maunawaan ko sa verse 27, strengthen me, lumakas ako sa verse 28, verse 29, alisin mo sa akin ang mga kasinungalingan o mga bagay na ayaw mo sa buhay ko, and then pagdating sa pangatlo mga kapatid, ay dapat okupado tayo ng kapurihan ng Diyos at hindi kahihiyan ng Panginoon. Ang tanong ko po, tayo magsitayo. Okay? Nagdesisyon ka ba ngayon? Tayo po magsitayo lahat. Okay? Ang decision mo ba ngayong taon 2026 ay buksan ang ating puso sa katotohanan ng Diyos. Amen. Thank you very much. Pangalawang tanong, determinado ka ba ngayong taon doon sa takbo o ginagawa mo sa buhay mo araw-araw? Obedient ka ba sa kalooban ng Diyos ayon sa Biblia? Salamat sa Diyos. Pangatlong tanong. Okay? Kung idideklara natin ang resulta ng ating pagsunod sa Panginoon, okay? Dapat maipakita natin. Ideklara natin sa mga tao, sa kapitbahay, sa kapatid, sa tiyahin, sa lola, sa lahat ng kamag-anak natin, na okupado ako, na dapat ng ginagawa ko lahat ay nagbibigay puri sa Diyos. Alam nyo, ang mga taong sa paligid mo, mga kamag-anak ko, sabi niya, anong ginawa mo? Anong nakain mo? Turuan mo nga ako ng ganyan. Gusto ko rin maging malapit sa Diyos katulad mo. Sana ganito po ang makita ng ating mga kamag-anak, kapatid, tiyahin, lola, kamag-anak, kapitbahay ngayong taon, na makita ang ating buhay na okupado, punong-puno ng pagbibigay kapurihan sa Diyos para isang araw. Hindi mo na siya kailangan tawagin eh. Lalapit din sa iyo. Sabi niya, Brad, sis, sama mo nga ako dyan simbahan mo. Mukhang nakita ko ang buhay mo ay nagbabago dahil sa salita ng Diyos. Mga tatay at mga nanay ngayong umaga, habang tayo nakayuko at nakapikit at namnamin natin ang ating napag-aralan ngayong umaga, ang pinalaking puso ay dapat open sa katotohanan, obedient sa kalooban ng Diyos, at higit sa lahat, ay ito ay nagbibigay kaluguran lagi sa Kanya. Mamaya, pag uwi niyo sa bahay, sabi ng verse na binasa natin, ang decision natin ngayon is, I will run. Ako'y tatakbo, ako'y lalakad, ako'y gagalaw, ako'y susunod sa kalooban ng Diyos. Kaya turuan mo ako, Panginoon, maunawaan ko, palakasin mo ako, alisin mo sa akin ang mga kasinungalingan at mga kasalanan, at determinado tayo na kumilos upang maging obedient sa kalooban ng Diyos. At ang panghuli, mga kapatid, tayo po ba ay willing, okupado ang ating puso at isip na laging ang Diyos ang nagbubuo, punong-puno ang ating puso at isip ng glory, ng kapurihan niya, upang nang sa gayon, lahat ng ating pangangailangan ay isusupply ng Panginoon dahil pag natuwa siya, pinagpapala niya ang mga tagasunod niya. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito, sa napagandang mensahe, Lord. Ibinabalik ko muli po ang glory, ang kapurihan sa iyo. Napaganda po ito para sa akin, Panginoon. Nabusog po ako, Panginoon, at hari nawa, nabusig din po aking mga kapatid sa salita mong ito, Panginoon. Hari nawa, ngayong umaga, na maging open ang aming mga puso sa katotohanan. Hindi kami magalit dito sa mensaheng ito ngayong umaga, Panginoon, na maging obedient kami sa iyong kalooban ngayong umaga, Panginoon. Every step ng aming mga buhay ay magkaroon ng kabanalan. Bawat kilos namin, makita ng mga tao sa aming harapan ay kabanalan. At ang pangatlo, ideklara namin, ipakita namin sa mga tao na ang isip, puso namin ay okupado, punong-puno kami ng kalwalatian, kapurihan ng Diyos. Wala kami ibang babanggitin, papurihan ka, pasalamatan ka, dakilain ka sa ginagawa mo sa aming mga buhay. Salamat, nakarating kami sa tahanang ito, maunawaan namin ang iyong nais sa aming mga buhay. Habang po na kayo ko, nakapikit, wala pong titingin, ikaw at ang Panginoon lamang po ngayong umaga. Kung nais mo, kapatid, na mapagpurihan ng Diyos, lahat ng iniisip mo at gagawin mo ay nagbibigay ng kalooban at kapurihan ng Diyos. Malamang na itaas mo ay iyong kanang kamay, sabihin mo, Pastor, pag-pray niyo po ako, gusto kong sundin
ngayong taon ang katotohanan ng Diyos, ang kanyang kalooban, at higit sa lahat ay ang kanyang maipakita ko sa aking buhay na nagbibigay ng kaluguran sa kanya. Taas mo yung kayang kanang kamay, pagpapray kita. Salamat po. Salamat po, pwede na po ibaba. Salamat po. Pastor, pag-pray niyo po ako. Gusto kong lalong maging malapit sa Panginoon upang maihayag ko siya sa aking mga kamag-anak, aking mga kapatiran, na ikaw ang aking Panginoon at susundin kita upang sila mismo magtanong kung ano ang nangyari sa akin, bakit maraming bagay ang dili sa mga nawaan, pero nandito sa akin sapagkat binibigay mo. Taas mo yung kanang kamay, sabihin mo, Pastor, pag-pray niyo po ako, gusto kong maging malapit sa Panginoon at makilala ko siya ng gusto. Salamat po, pwede pong ibaba. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Kung wala na po, tayo po manalangin na kailang Diyos. Salamat po ng marami sa mga nagtaas ng kamay upang maging malapit sa inyo, makilala kayo ng gusto. At ganoon din po, Panginoon, yung susunod sa iyong kalooban ngayong taon, maipakita ka sa kanilang patutuo, sa kanilang buhay, na ikaw ay tagasunod mo at hindi sila makakagawa ng labag sa puso mo, Panginoon. Salamat po sa mga pusong ito na pinalaki mo ngayong umaga, naunawaan nila ang mensahe mo ngayong umaga. Salamat pala, Espiritu, sa pag-udyok mo sa kanila. Lalo mo kami, Panginoon, palapitin po sa iyong mga biyaya, sa iyong salita, na malaman namin ang nais mo sa aming mabuhay. Gawin mo kaming mga magnet sa aming kapwa. Gawin mo kaming mga instrumento, mga example sa aming mga mahal sa buhay, upang nang sagin pagdating namin, makita ang aming buhay na kay Kristo, makita ang aming pagsalita na parang si Kristo, makita ang aming pumuhay na parang si Kristo, upang nang sa ganun magbigay kami ng kapurihan at glorification sa iyong pangalan, Panginoon. Maraming salamat po sa umaga ito, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Amen. Okay. Amen. Are you blessed? Okay, so very practical ang ating application ngayon, no? So bukas pwede nyo nang magawa agad yan. Amen. Kaya let's not keep it in our minds. Do it. Magkaroon tayo ng enlarged na puso sa Panginoon. Amen po ba? Okay, so let's end. Let's call Brother Ashil para ilid tayo sa ating Thanksgiving this